Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ang ginagawa ko po ngayon mga boss ay pinipinturahan ko po ang mugs po ng Raider 150 na motor. Pero bago po natin ito ipagpatuloy mga boss, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag po kalimutan i-like ang video na ito. Ang mugs na ito mga boss ay nagtuklapan na po ang kanyang pintura. So dahil sa nagtuklapan na po, ang ginawa ko po ay in-strip ko po ito. Gamit po ang paint remover. Mano-mano lang po ito mga boss. Hindi po tayo kagaya po ng ibang mga shop na kumpleto po talaga sa mga kagamitan. Yung iba po kasi, niloloblob lang po yan sa chemicals para maalis yung pintura at saka po ito lihain at hugasan. Kumbaga ang ginagawa po natin dito mga boss ay traditional po na proseso po kung paano magpintura. So dahil sa ginamitan po ito ng paint remover mga boss, lihain po talaga ito ng husto bago po natin hugasan ng thinner para mas makakapit po ng husto ang ating primer. As you can see po mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay pinupunasan na po natin ng thinner yung ating mugs. Nang sa ganon, matanggal po yung mga dumi, higit sa lahat, yung mga paint remover po na hindi po naalis nung niliha po natin. Kumbaga, manigurado lang po tayo mga boss na hindi talaga magkaproblema yung ating trabaho. Baka naman pag-spray po natin, maglitawan po yung problema at magiging sayang po yung mga materialis natin. Dahil alam naman po natin mga boss na hindi po biro ngayon ang mga presyo po ng mga pintura. So pagkatapos na nga pong linisin po natin ng thinner, yung ating mugs po, ang ginagawa po natin ay hinuhugasan po natin ito at sinasabon bago po natin in-apply yung ating primer. Ang ating gamit po na primer po dito ay epoxy primer dahil nga strip to metal po siya. Hindi ko lang po naipakita po sa inyo kung anong klaseng epoxy primer po ang gamit po natin dahil naglobat po ako kanina. Pero sinisugurado ko po sa inyo mga boss na ang gamit ko po ngayon ay street brand po talaga ito. Mula po sa epoxy primer, primer surfacer, ang ating kulay, ang ating top coat, ang ating thinner ay lahat po Gelder. Hindi ko naman po sinasabi po mga boss na ito lang ang maganda dahil straight po siya, ito lang brand na ito. Kundi ang para po sa akin, mas maganda po kung magpintura po tayo na iisa ang brand nang sa ganun malalaman po natin kung hanggang saan yung quality po ng kanilang pintura. Dahil kapag halo-halo mga boss ang mga brand, base po sa aking experience mga boss, pagka halo-halo at nagkaroon po ng problema, hindi mo malalaman kaagad mga boss kung anong brand ba ang nakasira dahil nga halo-halo ito. Samantalang kung isa ang brand po mga boss, wala ka nang dapat pagbintangan pa. Pwera na lang kung nasa gumawa po ang may problema. At pagkatapos na nga natuyo mga boss, yung ating epoxy primer, ito na po ang ginagawa po natin. Nililiha na po natin siya. Dahil alam po ninyo mga boss, para po sa kalaman po ng mga baguhan, sa bawat patong po na ating gagawin, sa bawat pag-spray po natin, kapag natuyo na po siya, kailangan po talaga nating lihain. Lalong-lalo na itong epoxy primer mga boss ay hindi po ito kasing kinis ng mga kulay o kaya yung ating top coat. So medyo magaspang po siya ng kaunti. Higit sa lahat mga boss, hindi po siya makintab. O kahit makintab pa man mga boss, kailangan pa rin nating lihain. Basta patungan po natin siya ulit. Sabi nga po ng iba mga boss, liha is the key. So kailangan po natin na lihain ito para makuha po natin ang tamang kinis po ng ating trabaho. At pagkatapos ko po itong lihain mga boss, ay hugasan ko po ito, sasabunin, saka po banlawan mismo doon po sa gripo. At ito na nga po yung ating gamitin pong pintura po dito mga boss. Yan po ay Gelder Prestige Automotive Pure 2K Polyurethane. Paano nga ba timplahin mga boss ang Gelder Prestige Automotive Pure 2K Polyurethane? Tinitimpla po yan ng 3:1 ratio. Ang ibig pong sabihin mga boss, tatlo po yung ating pintura, isa po ang hardener. At kapag may halo mo na yung pintura at yung hardener, kung gaano po siya kadami mga boss, yan din po ang ilagay po ninyo na thinner. Ganon din po kadami. Para po mas madaling maintindihan po mga boss, 750 ml po na pintura. Ang ihalo po sa 750 ml ay 250 ml. So magiging 1000 ml na po yan. At dahil nga sa nagiging 1000 ml na po siya lahat, yung pintura at yung catalyst, ang ihalo po natin na thinner dito mga boss ay 1000 ml na rin. So mas marami po tayong maibuga po na pintura at higit sa lahat, mas matibay po siya dahil bagong formulation po ito ng Gelder Prestige. Mas pinatibay at mas pinaganda. Higit sa lahat po mga boss, mas pinakintab po siya dahil nga sa ito po ay 2K polyurethane. Pagkatapos po ng tatlong patong na ginawa ko mga boss at natuyo na po siya, so ang ginagawa ko na po ay nililiha ko na po siya. Muli po mga boss, kailangan po talaga nating lihain ito para mas makakapit po ng husto yung isusunod po natin na ipatong po natin dito.
At higit po sa lahat mga boss, kaya po natin niliha ito para mas makinis po yung ating trabaho. At mas maganda po ang quality niya. At pagkatapos po nating niliha mga boss at hinugasan na rin po natin ito, sinabon at binalawan ng husto, ito na po ang ginagawa po natin ngayon. Inihanda na po natin yung ating kulay. So ang kulay po talaga mga boss, nitong mags po ng Raider 150 mga boss ay kadalasan gold po talaga siya. Yung kanyang stock na kulay. Kaya lang po, medyo nagsawa na rin po yung may-ari sa kulay na gold. Kaya pinaputi na po niya. So muli po mga boss, sa mga nagtatanong po dyan, kung paano po haluin itong ating kulay, itong ating Gilder Prestige Automotive Pure 2K Polyurethane na base color o yung ating kulay puti. Muli po, ito po ay tinitimpla ng 750 ml po na pintura o yung ating kulay puti. Hinahaluan po ito ng 250 ml po na hardener. Saka po natin ito haluan ng thinner 7,000 na 1,000 ml. O para po sa mas madali po nating maintindihan, ito po ay hinahalo po ng 3:1 ratio. Kunwari po, itong ating 1 litro po na size po nating lata, yan po ay hinahaluan po ng hardener na 1/4 liter. Alam naman po natin mga boss na yung 1 litro po na pintura, basta po mga polyurethane o kaya mga epoxy type, yan po ay hindi po siya puno. 3/4 lang po siya. At ang tanging makapuno lang po niya mga boss kapag ihalo na po natin yung ating hardener. So kapag naihalo na po natin yung ating hardener dito po sa ating pintura mga boss, kung gaano po kadami yung pintura na nahaluan po ng hardener, ay ganun din po kadami ang ating ilagay na thinner 7,000. O baka naman po malito po kayo mga boss kung bakit nagbanggit po ako ng thinner 7,000. Yan po ay code lamang po o number lang po ng thinner na hinahalo po dito basta polyurethane o 2K polyurethane po na pintura ang ating gamitin mula po sa Gilder. Kunting tip lang po para po sa mga baguhan mga boss. Kapag mag-spray po tayo, lalong-lalo na kung pangsasakyan po na pintura ang ating i-spray, huwag po nating pakapalan agad. Dahil kapag kinapalan po natin agad, ay magiging hindi po maganda ang resulta ng ating trabaho. Dahil kapag makapal po siya, ay maaring mas madami o mas malalalim po yung tinatawag po na balat suha. Pangalawa po mga boss, maaring mag-agusan po o magtuluan po ang ating trabaho kapag kinapalan po natin siya kagad. Pangatlong dahilan po mga boss kung bakit po hindi po natin pwedeng biglain po kagad, dahil kapag binigla po natin sa pagkapal, minsan maglabasan po yung mga micro bubbles o yung maliliit po na bubbles. At pang-apat po na dahilan mga boss kung bakit hindi po natin biglain kagad, dahil magpapatong pa naman tayo. Meron pa po tayong pangalawang patong, pangatlong patong o higit pa. So muli po mga boss, dahil tuyo na po yung ating in-spray na pintura, ang ginagawa na po natin ngayon mga boss ay nililiha na naman po natin. So puno po ito ng liha mga boss. Dahil nga, ayon pa si sinabi ko po sa inyo mga boss, na sa bawat spray po natin, kapag matuyo na po siya, ay talagang kailangan po natin siyang lihain para mas makakapit po ng husto kung ano man yung ipapatong po natin. Pangalawa, para po mas kuminis po siya. Pangatlo, para magiging maganda po ang resulta ng ating trabaho. Ulitin ko po mga boss, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss. Huwag po kalimutang i-like ang video na ito at siyempre i-share po para makita naman po ng iba. Nang sa ganun po mga boss, matututo naman yung iba na mga kaibigan po ninyo kapag makita po nila ang video na ito. Alam niyo po mga boss, hindi po natin ipinagdadamot po dito mga boss yung ating mga nalalaman kung paano po natin i-apply yung mga pintura, yung ating mga varnish, mga waterproofing dito po sa ating page na ito. Kaya mahalaga po talaga sa akin mga boss na mag-subscribe po kayo para mas dumami pa po ang ating subscriber po dito. Mag-like para naman po i-recommend ang channel na ito. Ganyan lang po kadali po mga boss. At i-share para po matuto yung iba. So dahil sa tapos na po nating lihain mga boss yung ating kulay, ngayon po ay timplahin na po natin yung ating pang top coat po dito. Yung ating Gilder Prestige Clear Coat. So sa mga nagtatanong dyan, paano ba siya timplahin itong ating clear coat? May kaibahan ba ang mixing ratio po nito sa ating mga primer at ating kulay? Ang sagot po mga boss ay hindi po. Parehas lang po sila timplahin mga boss. Kung gaano po natin tinimpla yung ating primer surfacer, yung ating kulay, ganon din po ang pagtimpla po nitong ating clear coat. At paalala ko lang po sa inyo mga boss na sa bawat pagtimpla po natin, kailangan haluin po natin ang husto. Kailangan halong-halo po talaga siya. Kahit papabutin po natin ng 2 hanggang 3 minuto, okay lang po yun. Kaysa hindi po maayos ang pagkakahalo po nito. So ang ginagawa na nga po natin dito mga boss ay in-spray na po natin yung ating top coat, yung ating tinimpla po. So kailangan lang po dito mga boss na
kapag ganitong proseso na po mga boss, na nandito na po tayo sa stage po ng pagtatap coat, ay kailangan po na ingat na po tayo dito. Kailangan hindi po siya tumulo. At higit sa lahat, dapat wala po siyang dumi. Kaya mas maganda po na kapag nasa top coat na po tayo o kahit sa primer pa lang, gamitan na po natin ng salaan. Ang ginagamit ko po mga boss na pansala po kapag ako po ay magpintura ay stacking. Ewan ko lang po sa iba kung ano po. Pwede po kayo mag-comment para malaman din po ng iba kung ano po yung mga ginagamit po ninyo. Hanggang dito na lang po muna mga boss. At ulitin ko po mga boss, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss. Huwag po kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.